Ito na yata ang umpisa ng pagbabago ng buhay namin. Dahil sa wakas, may business na rin ako. May mga umorder kasi sa akin ng merienda. At sabi nila, dodoblehin daw nila ang bayad. Syempre, sino ba naman ako para tumanggi? Tara, luto tayo. Sa isang kawali, maglagay tayo ng 3 cups ng gata. 300 ml ng ube condensed milk. Haluing mabuti at maglagay ng 1½ cup ng brown sugar. Siguraduhin lang natin na matunaw ang nilagay na brown sugar at hayaan ito na kumulo. Once na kumukulo na, ilagay na ang sinaing na malagkit. Tuloy-tuloy lang sa paghalo hanggang sa makoat na lahat ng ating malagkit. Dapat maging ganito na ang itsura niyan. Takpan lang natin ito ng mga 5 minuto para mas mainin pa ang ating ube biko. After 5 minutes ay maglalagay ako dito ng langis galing sa pinaglutuan ko ng latik. Kung wala kayo niyan ay pwede kayong maglagay ng konting butter or margarine. Tuloy-tuloy lang sa paghalo at dapat maging ganito yung consistency ng ating niluluto. Ayan, luto na yan at iset aside muna natin. Habang pinapalamig ko ang aking nilutong ube biko ay i-ready ko naman yung iba ko pang mga kailangan. Familiar siguro sa inyo itong ginagawa ko. Ang kaibahan lang neto sa ube malagkit turon ay ito naman ay ube biko turon. Anong pagkakaiba? Pangalan, char. Pero seryoso, ang pagkakaiba po neto ay yung paraan ng pagluluto ng ibabalot natin sa wrapper. Matapos kong balutin lahat ay ipiprito ko naman na ito. And after 10 years, luto na ang ating ube biko turon. Isa pa pala ang pagkakaiba neto ay ang paraan ng paggawa ko ng sauce. Sa isang kawali, maglagay tayo ng 1 cup ng ube condensed milk, 3/4 cup ng all-purpose cream, haluin ng bongga at maglagay tayo ng konting asin. Nag-dissolve pala ako ng 1 kutsarang cornstarch at 2 kutsarang tubig. Ito yung gagamitin natin dito para lumapot yung ating sauce. Once na nailagay na, haluin lang natin ito ng tuloy-tuloy. At siguraduhin lang pala na mahina ang ating apoy kasi may tendency na masunog ang ating sauce. Halo lang tayo ng halo hanggang sa mapagod, char. Pagpagod na tayo sa paghahalo at ganito na ang consistency ng ating niluluto, ay ox na yan. Gawa na ang ating ube cream sauce. Legit ang sarap nito, promise. Once na lumamig yan, ay mas lalapot pa po yan. Syempre, bago natin ibenta sa customer yan, tayo munang unang titikim. I-check muna natin kung legit talaga ang sarap. Habang hinihintay ko na lumamig ito bago ko ilagay sa kanilang mga lagayan, ay kakain na muna ako. Ay day, sure na sure ang sarap, as in. At dahil pasado na sa akin ng lasa, ilalagay ko na ito sa kanilang mga lagayan. 4 na set lang pala yung order sa akin ngayon. Pero ang maganda, times 5 daw ang bayad nila sa akin dito. O diba, sure na sure talaga nakikita agad ako. Pero seryoso po, hindi po ito order. Ito po ay pasasalamat namin sa mga kaibigan ng aking asawa sa kanyang trabaho. Isa po itong regalo para sa kanila. At sana po magustuhan ninyo. Gusto ko po uling magpasalamat sa mga taong laging nakasuporta sa aking mga mini vlog. Thank you so much po. Para kompleto, sasamahan ko na rin ito ng ube cream sauce. At naglagay din pala ako dito ng thank you sticker. O diba, feeling na nagbi-business lang. Yun lang po, salamat!